Kumusta kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa News Info PH. At ito na nga mga kababayan, no? Napakatindi itong binulgar at isiniwalat ni Maharlika mga kababayan, no? Dahil di umano'y si PBBM at si First Lady Liza Marcos mga kababayan ay tatakas ng bansa, dala ang mga ninakaw ng pondo ng bayan mga kababayan, no? Grabe ito kung totoo man ito mga kababayan. Bagsak na naman ang Pilipinas at yun nga maghihirap na naman tayo mga kababayan kung ito'y katotohanan. Ito, panoorin natin ang buong pagsiwalat ni Maharlika dahil meron namanong reliable source itong si Maharlika mga kababayan sa issue na ito. So ayun mga kababayan, huwag na nating patagalin pa, sabay-sabay nating panoorin. Takas o pag naghahanap siya ng bansa na kung saan siya i-exile. So, itong kwentong ito, okay, itong puting ahas ko, chinika bumbum niya sa akin, na Miss Maharlika, nung ganitong araw, wag ko na lang isulat, ay sabihin muna yung eksaktong date kasi baka magurgur itong cabinet secretary niya. In fairness, may punto ka ngayon sa pero hindi pa natin pwede pakalanan. Secretary ni First Lady Liza Marcos itong isiniwalat mga kababayan, no? So itong information na ito ni Maharlika mga kababayan ay galing umano sa kanyang reliable source mga kababayan na nasa gabinete mismo ni President Bongbong Marcos mga kababayan. At ayun nga mga kababayan, sinasabi ni Maharlika, no? Kiniklaim niya mga kababayan na ito naghahanda na daw etong si First Lady Liza Marcos at etong si President Bongbong Marcos nga tumakas sa ating bansa mga kababayan, no? Tatakas at dala na naman ang pondo ng bayan na kanilang ninakaw mga kababayan, no? During that meeting noong December, okay, etong si cabinet secretary na ito, ano natin sasabihin kung babae o lalaki o LGBT. Basta may cabinet secretary, mga palangga, hindi lang isa to. Okay, hindi lang isa yung cabinet secretary. Nandoon siya during that meeting na pumunta ang isang ambassador ng bansa. Okay, ng ibang bansa. Daw, mga kababayan. Okay, hindi ka na muna sasabihin kung anong bansa to. Pero baka nasabi ko na yung nakaraan. But for this vlog, hindi na muna natin sasabihin. Okay? So, ito dinemo talaga sa akin. Ito si Bangag. Okay? Ito si Ambassador. Nagchichika boom sila. Like, from a distance, hindi naman ganun kalayuan, naririnig ni cabinet, ni Puting Ahas, cabinet secretary, ang chika boom ni Ambassador at ni Bangag. Na nag-uusap sila, ang konteksto ng kanilang pag-uusap, mga kababayan, ay tungkol sa pag-seek ng asylum o pag just in case na ma-exile daw itong si Bangag. Okay? Kinakausap niya itong si ambassador na ito. Pero I think pala, magiging walang saysay ang pag-uusap nila ng dalawang ambassador na ito. Sige, ganito. So, usap sila, di ba? So, eto ngayon si cabinet secretary, naririnig niya at iba pa doon, hindi lang isa, sabi ko sa inyo. Si cabinet secretary, chinika boom niya dito sa isang puting ahas natin. Kaya nakarating sa akin. Okay? Si cabinet secretary, chinika niya na grabe, ganito, ganyan. Kinakabahan na si Bangag. Okay? Kinabahan na si Bangag kasi nagsisik na siya ng asylum or exile sa bansang ito or ganon. So, chinika niya dito. Ito yung nakausap natin. Very prominent na puting ahas. Sobra, grabe. I can't believe it. Di ganyan. Nung una, medyo na-weirdohan pa ako. Siya rin yung nagsabi sa atin na tinatransport nila Liza Tanas, nila Bangag, ang pera ng bayan. Yung crypto. Sabi ko sa inyo, wala akong alam. Totoo ito mga kababayan, no? Tinatransport netong First Lady Liza Marcos ang mga pera ng bayan, no? Ang pondo, no? Dinahandahan nilang ninakaw, no, mga kababayan, no. Nililin lang yung mga tao, no, nung ito yung punto nila, no, tinatransport mga kababayan, napakadelikado to. Baka ito yung paghahanda nila mga kababayan, no, dahil siguro alam nila na matutulad din sila sa kanyang ama na si dating President Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan, no.
Kaya ito ang kanilang mga ginagawa ngayong hakbang, no, mga kababayan. So, naku po, napaka ano yun mga kababayan, kung totoo man na dinahandahan na nilang itinatransport, inililipat ang pera ng gobyerno, mga kababayan, no, papuntang ibang bansa at sila'y susunod dito pagka natapos na nila yung kanilang mga ginagawa, mga kababayan. Grabe. Yan. Meron akong cryptocurrency pero barya lang yon ha. Investan ko ng invest kahit hindi ako masyadong maalam. You know, who knows, baka swerte yan, baka yung crypto ko maging 1 million. Anyway, going back. So ngayon, ang chika boom boom, eto si puting ass natin, ito si Cabinet Secretary, sinika niya dito. Actually, through text to, hawak ko yung text messages. Alright? May text messages Hindi ko doon lang na pwedeng ebidensya. ilabas Ito si Maharlika, ngayon. mga kababayan. Pero darating ang panahon, paglalabas natin lahat ang mga ito. So ngayon nawindang ako, ha? Really? I can't believe it na yung cabinet secretary na yon nagchika boom boom dito sa ating puting ahas na prominente. Grabe. Pero actually itong si itong ano na to, hindi na baka mabuking pag sinabi ko pa tong isang information na ito. Wag na lang muna, baka gurgurin, hulaan nyo na lang kung sino yung cabinet secretary na yon. So ngayon, ang chika boom boom, di kinuwento sa atin ng prominenteng puting ahas natin. Okay? Kaya senior ko sa inyo. So kagabi, may nakausap tayong matagal ko ng puting ahas yun. Shout out sa'yo palangga. I know you're listening, ha? Naloka talaga. Kahit naliligo yan, nakikinig sa akin. Ngayon, Kaya itong eto na puting nga. ahas na sinasabi Nagchika kami, nitong si sabi ko sa kanya, hoy, bakla, sabi ko gano'n sa kanya. Gano'n naman yung Nakaka-curious tawagan din, mga namin. kababayan, Hoy, itong bakla, sinasabi sabi ko niya. na gano'n. Maharlika, mga unang-una pala kababayan, no? nagkukwento. Kung itong mga sinasabi niyang puting ahas, kumbaga yung kanyang informant, no, espiya, no, na sabi ng mga nalalaman sa mga hakbang, no, mga sikretong plano ni PBBM, mga kababayan. So, ito nga sinasabi, kiniklaim ni Maharlika, mga kababayan, na may puting ahas, no, galing sa gabinete na, ayun nga, nagsabi sa kanya nitong napaka nindig balahibong plano, mga kababayan, na takas sa pera ng bayan papuntang ibang bansa, no, at pagtakas nitong si President Bongbong Marcos, mga kababayan. So, grabe. Ito siya about, marami pa mga pasabog, pero wag muna baka mag-grumble tayo, baka hindi nyo ma-absorb lahat yung mga pasabog. So sabi, nagkwentuhan kami, ang pinag-usapan ng si Bangag, yung mga taong niloko ni Lisa Tanas, yung mga taong kumuha ng pera sa True Confidential Fund, at kung ano-ano pa, baka sa mga susunod na araw yun yung vlog natin. I'm just waiting for one person na puting ahas na magbigay pa ng information. But anyway, so ito na nga, nagchika boom boom kami nito ni Bakla. Sabi niya, so ano na, araw-araw yung nga bells mo, sabi niya, it's so sad, sabi gano'n sa akin. Araw-araw yung nga bells mo, yung mga tao hindi pa naman kumikilos. Sabi ko, wag kang pasisiguro, sabi ko gano'n sa kanya, malay mo, ngayon January na or February, sabi ko, ikaw, kumusta ka naman ba? Yung mga taxes and everything mo, nagbabayad ka ba? Sabi niya, ay oo naman. Sabi niya, okay naman yung taxes. Kaya lang, nalulungkot ako kasi yung taxes, negosyante din ito eh. Yung taxes ko, napupunta lang sa mga bangag. Okay. Ito, para maintindihan nyo. So, itong si Bakla, ito si Cabinet Secretary, ito si pangalan nito, si informante natin. Okay? Magkakilala si Cabinet Secretary at ito itong isang puting ahas natin. So magkakakilala sila. Sabi ko, huwag ka pa kasi siguro Bakla kasi yung Cabinet Secretary na ganito, na si ganitong pangalan, nagbibigay ng information na si Bangag daw nagsisik na ng asylum or gusto pag just in case na matanggal sila for whatever, kung ano mangyari this January, mayroon siyang tatakbuhan. Okay? Naupo, So yun ang pag-usapan namin. At hindi lang yun. So, sabi niya, sige, tignan natin kung may ma-extract tayong mga information tungkol dyan. Sabi ko, may naririnig ka bang ganyan-ganyan ba yung mga chika dyan sa circle mo? Sabi niya, sige, magtanong-tanong tayo. So ngayon, anong araw na ba dito na lost track na ako? Okay, what time is it now?
Okay, wala ba lang oras ng phone ko? Okay, umaga na pala dito, kagigising ko lang. 4:23 a.m. Okay, January 4. Kanina, may nag-message sa akin at kausap ko. Sabi niya, huy, bakla. Di ba? Ganon lang gamitin natin. Chinika sa akin ni ganito, yung chika bumbo mo tungkol sa exile daw ni Bangag, O sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, gano'y balita ka ba? Tapos sabi niya, confirmed. Okay? Confirmed na itong cabinet secretary na to, inamin sa kanya, okay, na talagang mayroong naganap na chika bumbum. Okay? Mayroong naganap na chika bumbum, kaya yung ibigay ko sa inyong information, kabog sa bangayon. Okay? Kabog. Kasi meron siyang screenshot. Although madaling daya, ang screenshot, pwede mo yung madaya. Maglalagay ka lang, Maharlika. Kunyari, nag-message ako sa'yo, papalitan mo lang yung pangalan from Maharlika. Di ba? They can do that. Di ba? Tapos, kunyari, ako yung nagsasalita, pero hindi. Pero kinumpare namin yung phone numbers. Phone number lang pala, isa lang. Alright? So, phone number, nag-match ng bonggang-bongga. Okay? Sabi ko, shit. Kasi nung una, ayoko maniwala na si Bangag, na, di ba, ayoko maniwala na mag-exile yung mga buwakan ng inang yan, lahat ng kanilang panggigipit, ginagamit nila, lahat ng pagsisip-sip, ginagamit nila. So, ngayon, mga kababayan, okay, based on that state information coming from 3 different snakes, which is taon ngayon ng mga ahas, di ba? So, confirm yung sinabi dun sa 3 yon. But syempre, hindi yan iuulat ng media. Unless, yan ay yung mga media na yan, kung nasabihan man sila, well, actually, baka walang tiwala sa kanila yung mga puting ahas, baka sa atin lang may tiwala. But this information, okay, mga kababayan, ay kinuwento sa atin. Hindi ako nagkatang isip na all of a sudden, lumabas ako dito, ay, alam ko, ganito, ganyan. I have screenshots with this conversation, okay? Hindi lang natin pwedeng ilabas kasi mapapatay yung mga taong involved. Hayaan nyo nang ako na lang ang gurgurin nila dahil nasa luko naman lahat. May 3 assassins na paikot-ikot dito sa California, di ba? Kala lang natatakot ako sa mga buwakan ng inang yan. Ngayon, ang eksena ngayon, mga kababayan, kaya ito si Inday Sara, si VP Inday, according to my source, may mga tumatawid na sa kabilang bakod na sumisip-sip na kay Inday. Kaya ako, ang prayer Meron ko daw at sumisip-sip, advice, mga kababayan, unsolicited advice kay Inday bilang isang Grabe talaga itong mas matanda ako sa kanya na kagaguhan this is nitong just my mga wishful politiko thinking na to. na looking forward na kapag tinanghal na siyang queen, kasi nga, kaya ako bakit sinabing yung queen natin, dahil lumabas sa barahan natin kahapon, di ba? Kahapon o the other day, na talagang paulit-ulit yung queen. So anyway, I'm looking forward na kapag siya ay matanghaling queen, wag na siya mag-appoint ng mga politikong may bahid ng kawatan. Maybe mag-appoint siya ng mga taong galing din sa government. So ito mga kababayan, ito yung nakakadiri dito sa mga korap na politiko nito. Pagka naamoy nila na pabagsak na yung administrasyon, yung presidente, doon na naman mag-aanap na naman ng butas para makisip-sip at didikit-dikit dito sa winning na politiko. Ito mga kababayan, dahil alam nilang nangangamoy kulangot na nangangamoy rehas na itong si President Bongbong Marcos, mga kababayan, ay agad naman silang nakikisawsaw, mga kababayan. So ito nga mga kababayan, kung totoo man yun, napakadelikado, no? Kung totoong etong si President Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, ay aalis ng bansa, dala ang pera ng taong bayan, dala ang pondo ng bayan, no? Napapansin niyo, mga kababayan, pwede naman na may posibilidad na totoo itong siniwalat ni Marlica. Meron ding posibilidad na baka gawa-gawa lang, mga kababayan. Pero kung may posibilidad, mga kababayan, isipin nyo, no? Sa loto pa lang, mga kababayan, halos araw-araw, no, may nananalo. Grabe. Combination ng loto, no? Kung halos sila lang din yung mga nananalo dyan.
no? Kung saan-saan na lang sila kumukuha ng pera para maibulsa o magamit nila sa kanilang pansariling interes, mga kababayan. So grabe. At kung nga ito nga mga kababayan na grabe yung suporta ng maraming Pilipino, no? Dito pa lang makikita na natin na ang suporta ng taong bayan, no? Dito kay BP Sara Duterte. At yun nga mga kababayan, no? Hindi maikaila na darating yung araw, mga kababayan, na itong si BP Sara Duterte, mga kababayan, ay magbibigyan ng hustisya, no? At alam naman natin, mga kababayan, hindi naghahari ang mga kasamaan, no? Kaya ito, mga kababayan, si BP Sara Duterte ay dinumog ng maraming Pilipino sa pagbisita niya sa Tokyo, Japan, mga kababayan, no? At yan, pinakita nga, laban, no? Ayan, diyan natin makikita ang buong suporta talaga ng taong bayan, no? Na makikita naman talaga natin na ito pa, yung marami na sa mga opisyal ng ating gobyerno, mga retired generals ng PNP at AFP ang hindi na rin masikmura nga, mga kababayan. At yun, naglabas na, no? Hindi na nanahimik, no? Dahil hindi na daw umano option ang pananahimik lamang, mga kababayan, at pagbulag-bulagan sa mga nangyayari, no? At ito nga ginawa ng INC ngayon, mga kababayan, ay pauna lamang ito, no, na nagpapakita ng dapat tayong tumindig, no? Dahil tayong mga Pilipino ang nagbibigay lakas sa ating gobyerno, no? So ayun, mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Suportado nyo ba ang hakbang ng INC, mga kababayan, at suportado nyo ba si BP Sara Duterte? At anong masasabi nyo kung sakaling ngang tumakas itong si President Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos, mga kababayan? Tangay ang kaban ng bayan, no? I-comment mo yan sa comment section, mga kababayan, dahil ang comment mo ay mahalaga. Bawat komento, mahalaga po yan, mga kababayan, dahil nababasa yan ng mga kababayan natin saan mang sulok ng mundo. At eto, mga kababayan, hanggang dyan lang muna ang ating reaction video para ngayong araw. At huwag niyong kalimutan na i-share ang video na ito at mag-comment na rin kung taga saan ka para alam ko kung saan naabot ang video na ito. Maraming salamat, mga kababayan. Hanggang susunod, magkita-kita tayo ulit.